Duterte senators lang ang solusyon. Yan. Para papanagutin ang mga kawatan. Correct. Gusto nyo po, naghanap po kayo, angal kayo ng angal. Lahat po tayo umaangal sa kung ano-anong problema. Pagdating po sa eleksyon, iboboto nyo pa rin yung mga kandidato ni Marcos. Talagang inuutog nyo po ulo nyo. Pat Sabilla, welcome. Magaling daw ako mamburaot. Ikaw naman, magaling ka sa kawalan. Sorina Jabala. Shoutout please, like, share, and subscribe. Yan. Sir Vance, bakit si Tolentino? Anong bakit si Tolentino? Bakit na in-endorse ni Robin? Ewan ko rin kay Robin. Hindi po natin iboboto yan. Ewan ko kung paano nag-iisip si Robin Padilla. May 10 siya sa PDP laban, siya po ang presidente. Ibig sabihin, automatic po yun. Ano niya yun, kandidato niya. Plus nag-endorse siya ng 3, 13. So may ilalaglag ka. May ilalaglag, kahit po personal, masama pong pangitain yan. Nung nag-endorse po si Robin, nag-endorse ng 2 si Robin, hindi ko po pinansin. Bakit? Hindi naman Duterte yan, di ba? Hindi po siya Duterte. So wala pong epekto kahit mag-endorse siya. Pero nung 3 na in-endorse niya, may epekto na po yun sa PDP laban. Kasi PDP laban siya. President siya ng PDP laban. Ang sinasabi niya, kahit hindi niya naiintindihan, ang sinasabi niya, 3 in-endorse ko, maglaglag kayo ng isa sa PDP laban. Puro si Duterte ang magaling sa'yo. Opo, talagang magaling po si Duterte. Ikaw naman, sige, Rodolfo Soto, madali naman intindihin yung sinasabi mo, di ba? Ano ka rin po, ipagmagaling mo rin po si BBM. Kasi sa aming mga Duterte, pinakamagaling talaga si Duterte. Wala na pong presidenteng mas magaling kay Duterte. O ngayon, ang tanong ko naman sa iyo, magbigay ka naman kung bakit magaling si Duterte. Sana po wag na natin sisihin ang mga close kay PRRD kasi si Senator Robin wala po kaming sinasabi. Mali po yung pag-endorse niya. Anong pinagsasabi mo na na wag sisihin? Ako pa ngayon na may kasalanan. Sinisit ako dahil mali yung ginawa niya. 13 ang kandidato niya. Pwede ba yun? Bads, nakakadismaya endorso ni Robin kay Tol. Dapat yung 10 lang plus Camille at Aimee para sa amin lang na pamilya. Panggulo yan si Robin. Dapat manahimik lang siya. Yang si Tolentino ay balimbing yan. Ako pa pagsasabihan mo, magaling si Duterte magmura, manakot at story maker. Opo! Tama po kayo. Tama ka riyan. Duterte, magaling magmura. Duterte, nananakot sa mga kriminal. Takot ang mga kriminal kay Duterte. Takot ang mga magnanakaw kay Duterte. Tama ka naman. At story maker. Tama po. Napakagaling po na story maker. Pero nakalimutan mo, pinakamagaling po siyang Pangulo. Tama yung sinasabi mo. Sang-ayon ako sa iyo. Both straight PDP. Sal and reveal lahat ng politiko, lalong-lalo na lahat ng Dutertards. Kita mo, hindi mo pala alam ang Sal-N. Ito yan sa mga kinulang po yung pag-iisip. Ang Sal-N po, ako po ay dating gobyerno. Nagretiro na po ako. Ang Sal-N po, ang Sal-N law, magpapasa ka ng Sal-N taon-taon. Ipapasa mo sa opisina, hindi po ito ipinapasa sa dyaryo. Okay? Yun po ang Sal-N law. Magpasa ka ng Sal-N. Statement of Assets, Liabilities, and Net worth. Ano po ang nilalabag ni Tatay Digong sa batas? Wala po.
Wala palang nilalabag sa salin si Tatay Digong? Opo, wala po. Alam niyo po kung bakit? Wala pong maibanat sa kanya si Leni Robredo. Gumawa ng paraan. Eto, ilalantad ko ang aking salin. O mga dyaryo, eto salin ko. Sana kayo rin. O nung hindi maglalabas, bakit naman kami maglalabas? Eh wala naman sa batas yan. Actually, labag sa batas yung ginawa ni Leni. Pautot niya lang din yun. Binanatan niya na hindi lumalabas. Eh dahil kayo uto-uto, akala nyo, ganun yung salin. Eh, taga-gobyerno po ako. Bawal po yun. Naintindihan mo ba yun? Geloiski? Bawal yun. Ay nako, si Patsabilyo. Nako, pauso ka na naman. Diyan ka na masisira, Patsabilyo. O sige nga, mag-request ka nga ng salin. Kung yan ay tunay na public document, sige nga, mag-request mo nga salin ni BBM. Kinaso nyo kay Sereno salin. Impeachment po yun. Kinaso daw kay Sereno salin. Kami po nagkaso kay Sereno. Kalokohan nyo. Salin labag sa batas, bobo. Ako pa ngayon ng bobo. Salin daw labag sa batas. Bakit walang kaso si Tatay Digong? Eh ayaw niya magbigay ng salin. Di ba? Lahat na kinaso kay Tatay Digong. Pati pagmumura, kinasuhan na rin siya ni pagbabanta sa buhay ni French Castro. Oh, bakit wala siyang kaso na hindi niya nilabas yung salin? Dahil si Tatay Digong ay nagpapasa ng salin. Yun po ang nakalagay sa batas. Taon-taon ka magpasa ng salin. Eh mga chismis lang yung... Hindi ako nagpapalusot, tanga. Chismis lang yung sinasabi niyo eh. Pucha, yun nga sinabi ni Tatay Digong, kinasuhan na siya ni Franz Castro. Yung pansalin, hindi ka siya kakasuhan kung lumalabag siya. Hindi nyo kasi naintindihan eh. Kayo ba taga-gobyerno kayo? Magtanong muna kayo sa mga taga-gobyerno kung dapat ba ilagay sa dyaryo yung salin o hindi. Ang ganda po ng pamimiloso po nila. Ganyan po utak nila eh. Kung palpak daw si BBM, bakit nakakulong si Digong? Okay. Pinapaliwanag ko po doon bakit bagsak yung rating ni BBM. Palpak kasi yung pagpapakulong nyo. Yun yung sinasabi ko eh, di ba? Eh, kung palpak, bakit nakakulong si Duterte? O kung sa tingin nyo, kung sa tingin po ninyo, yan po yung pinaka-achievement niya, talagang hindi siya palpak. Achievement po yun. Pero kung ang pinag-uusapan po, semplang po siya sa rating, yan po yung malaking dahilan kaya siya sumemplang. Pinakulong niya si Duterte. Di ba? Duterte lang tayo, please. Yan, Duterte po. 3 linggo na lang, hindi na senador si Tol. Sasabihin mo labag sa batas salin, tangengot nito. Labag po sa batas. Ako. Alam nyo, mahirap po sila kausap. Kinakailangan ipaliwanag mo eh. Ang sabi po ng batas, magpapasa kami. Kaming mga, kami. Public employee. Kailangan po sa kanila yung malinaw eh. Gobyerno. Public employee. Ang nakalagay sa batas, batas na salin, ikaw, public employee ka, eto, kinakailangan po visual sa kanila eh. Mahina kukote. Yung isang public employee, magpapasa sa gobyerno, eto gobyerno, ipapasa niya yung salin taon-taon. Pag hindi ka nagpasa ng salin sa gobyerno, pwede kang matanggal. Lumalabag ka sa batas. Malinaw? O, ang ginawa ni Leni,
ano siya, public official, vice president, nagpasa siya ng salin at pinakita niya pa sa media. Sa batas ba sabi, pakita sa media? Hindi. Ang sabi, magpasa ka sa gobyerno. So nagpapasa si Rudy Duterte ng salin sa gobyerno. Nagpapasa kami taon-taon sa gobyerno. Ano ang nilabag? Wala. Pautot lang ni Lenny yung ibigay sa media yung salin niya. Ang gusto ni Lenny, kayo din. Yung ginawa ko, tularan nyo. Sabi ng mga taga-gobyerno, utot mo. At dahil dyan, sa ginawa ni Lenny, pag hindi nyo pa naintindihan yan, ano nilabag? Wala. Kasi public official, magpapasa sa gobyerno, eto na yung salin ko. Pasa mo na salin mo. Nagpasa ako. Okay na. Yun ang batas. Si Lenny, nagpasa na, kumuha ng kopya, pinakita sa media. Eto salin ko. Hindi sila nagpapakita sa inyo na salin. Sino ba may sabing ipakita mo sa media? Wala lang, ako lang. Naintindihan nyo na. Ganun po kasimple yung batas ng salin. Ano mangyayari sa iyo pag hindi ka nagpasa ng salin? Pag hindi ka nagpasa, tanggal ka sa gobyerno. Kaya pwersado kaming magpasa taon-taon. Hindi kami gagawa ng kopya, oy, media, eto yung aking salin. Ano ba pakialam namin sa'yo? Ngayon yung media, dahil gustong tularan si Lenny. Si Lenny nga, manghingi rin tayo. Pengi po ng salin ni Duterte. Sabi ng ombudsman, utot nyo, bakit ko kayo bibigyan ng salin? Hanapin nyo sa batas na pwede kayong bigyan ng salin. Wala sa batas yun. Pauso lang yun ni Lenny. Kung lahat ng pauso ni Lenny, dapat gumaganyan na rin tayo ngayon. Baluktutin ko raw, hindi pa rin naunawaan. Mahirap talaga magpaliwanag sa mga mahina ang utak. Naintindihan nyo na? Simple lang po mga paliwanag. Pero kung hindi nyo talaga, pag kulang kayo sa kokote, hindi nyo talaga, bakit si Lenny? Ganito kasi yan, habang nanonood sa akin. Si Lenny, pinakita niya. Si Lenny. Pinakita niya. Ba't si Digong hindi? Di ganito na rin tayo ngayon kasi ginawa to ni Lenny. Tapos ganun-ganun na rin tayo. Lahat ng gawin ni Lenny. Tanga talaga. Ano pa ginagawa ni Lenny? Gayahin natin. Terry Mags, thank you very much sa $9.99. Pag sineryoso mo itong mga fans club ni Bongbong Marcos, pag sineryoso niyo yung fans club ni Bongbong Marcos, matutuyuan kayo na regla . Ngayon lang nila naunawa, ay ganun pala yun. Hindi naman ako napahiya kasi aakusahan ko lang si Badong na binabaluktot mo lang. Ginawan ko na kayo ng visual aid kasi hindi mo maiintindihan . Appointed ako ni Digong, bakit ko ipakitang salin niya? May kakaiba naman si Pat Sabilio. Ibig mo sabihin, Pat Sabilio, ikaw ang tama at ang ombudsman ang mali? Mas tama pa si Pat Sabilio sa ombudsman. Sabi raw ni Pat Sabilio,
Bakit ibibigay ng ombudsman? Siya po ay appointed ni Digong. Wala na talaga tayo. Wala na talaga tayong mangyayari dyan. O eto, yung ombudsman. Eto, pasabilyo kung ang katwiran mo, hindi ibibigay ng ombudsman kasi siya ay appointed ni Digong. Hindi siya appointed ni BBM. Humingi ka nga ng kopya. Sige na. Yan, appointed ni Digong yan eh. Di ba? O humingi ka ng kopya ni BBM. Ng salin ni BBM. Para patunayan mo na mali si Badong. Batas na pinag-uusapan, puta, kino-question nyo pa eh.